Isang tanong na kayang gumising sa budhi ang maaring magbago ng direksyon ng buhay sa isang iglap. Gaano kalinis ang puso kapag walang nakakakita at tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng tunay na kalagayan nito. Maraming nananalangin at nagsisimba, ngunit nananatiling nakakapit sa mga gawi na unti-unting sumisira sa ugnayan sa Panginoon. Tahimik na nakapasok ang maling asal sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa ito ay maging normal na lamang sa paningin ng tao. Naririto ang isang paanyaya upang buksan ang isipan at hayaang liwanagan ng Biblia ang mga bahagi ng buhay na nangangailangan ng pagbabago. Hindi sapat ang mabuting intensyon kung ang kilos ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang bawat desisyon na ginagawa sa lihim ay may epekto sa kalagayan ng kaluluwa at sa hinaharap na nakalaan sa bawat isa. Unti-unting nawawala ang kapayapaan kapag ang maling ugali ay patuloy na pinipili kaysa sa tama at makadiyos na landas. Isang paalala ang dumarating upang hikayatin ang bawat puso na suriin ang sarili ng may katapatan at kababaang loob. Pagbabago ang susi upang maranasan ang tunay na kagalakan na nagmumula sa presensya ng Panginoon sa araw-araw na buhay. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sinasabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ipinapahayag ng talatang ito ang napakalalim na pag-ibig ng Diyos na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Ipinakita niya ang kanyang awa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kapahamakan. Sa ganitong uri ng sakripisyo, nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang pagtalikod sa mga ugaling hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ang bawat hakbang palayo sa kasalanan ay isang hakbang papalapit sa buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay sa pananampalataya, kinakailangan ang seryosong pagninilay sa mga ginagawa sa bawat araw. Hindi lamang pakikinig sa salita, kundi pagsasabuhay nito ang tunay na sukatan ng pagiging tapat na tagasunod ng Panginoon. Pagharap sa katotohanan ng unang hakbang upang maputol ang mga gawi na matagal nang nagpapabigat sa kalooban. Bawat desisyon na piliing sumunod sa Diyos ay nagdudulot ng liwanag sa landas na dating nababalot ng kadiliman. Naririto ang isang masinsinang pagtalakay na magbibigay gabay upang matukoy ang mga ugaling dapat iwanan para sa mas makadiyos na pamumuhay. Unang ugali, pagiging mapagmataas. Isang pusong nakatuon lamang sa sariling kakayahan ay madaling makalimot sa tunay na pinagmumula ng biyaya at lakas kapag ang sarili ang laging itinataas. Unti-unting nababawasan ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng tao. Nagiging mahirap tanggapin ang pagkakamali dahil nasasanay ang isipan na palaging tama ang sariling pananaw. Ang ganitong asal ay naglalayo sa isang tao sa tunay na diwa ng pananampalataya na nagtuturo ng pagpapakumbaba. Dahan-dahang nawawala ang koneksyon sa Panginoon habang lumalakas ang pagtingin sa sarili bilang sentro ng lahat. Sa pang-araw-araw na pakikisalamuha, makikita ang pagmamataas sa paraan ng pananalita at pakikitungo sa kapwa. Ang isang mapagmataas ay kadalasang hindi marunong makinig sa opinyon ng iba dahil naniniwala siyang siya ang higit na nakakaalam. Nawawala ang respeto sa kapwa dahil sa pagnanais na ipakita ang sariling galing at tagumpay. Ang ganitong pag-uugali ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng samahan. Unti-unting nawawala ang malasakit sa iba habang nangingibabaw ang pagtingin sa sariling halaga. Sinasabi sa Proverbs 16 verse 18, "Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall." Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na ang pagmamataas ay may kaakibat na kapahamakan na hindi maiiwasan. Hindi man agad makita ang epekto, darating ang panahon na ang mataas na pagtingin sa sarili ay magbubunga ng pagbagsak. Isang matinding paalala ang ibinibigay upang iwasto ang direksyon ng buhay bago pa maging huli ang lahat. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang landas na puno ng pagsisisi.
kababaang loob ang kabaligtaran ng pagmamataas na tunay na kinalulugdan ng Panginoon sa puso ng tao. Ang marunong yumuko ay mas handang tumanggap ng aral at gabay na magpapabuti sa kanyang pagkatao. Mas nagiging maayos ang relasyon sa kapwa dahil sa paggalang at pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Ang pusong mapagpakumbaba ay bukas sa pagbabago at handang itama ang pagkukulang ng may katapatan. Sa ganitong kalagayan, nagiging mas malapit ang ugnayan sa Diyos na siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Pagharap sa katotohanan ng unang hakbang upang mabago ang ganitong uri ng ugali na matagal nang nakasanayan, panalangin ng sandata upang humingi ng lakas at gabay mula sa Diyos sa bawat araw ng buhay. Ang pagpili na magpakumbaba sa bawat sitwasyon ay unti-unting magbabago sa pananaw at pagkilos. Habang lumalalim ang relasyon sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba. Isang panibagong direksyon ang mabubuksan para sa sino mang handang iwanan ang pagmamataas at sundin ang kalooban ng Diyos. Ikalawang ugali, pagiging mapaghusga sa kapwa. Ang mata na sanay tumingin sa pagkukulang ng iba ay unti-unting nawawalan ng kakayahang makita ang sariling pagkakamali. Kapag ang puso ay puno ng paghusga, nawawala ang habag at pag-unawa na nais itanim ng Diyos sa bawat isa. Nagiging madali ang magsalita laban sa kapwa, ngunit mahirap tanggapin ang sariling kahinaan at pagkukulang. Ang ganitong asal ay naglalayo sa tunay na layunin ng pananampalataya na magdala ng pag-ibig at kapatawaran. Unti-unting tumitigas ang damdamin habang nasasanay ang isipan na maghanap ng mali sa bawat taong nakakasalamuha. Sa araw-araw na pakikisalamuha, madaling mapansin ang pagkakamali ng iba kaysa kilalanin ang kanilang pinagdadaanan. May mga pagkakataon na ang isang salita ay nakakasakit dahil sa mabigat na pagtingin sa kapwa na walang sapat na pag-unawa. Ang paghusga ay nagiging hadlang sa pagbuo ng malalim at tapat na relasyon sa ibang tao. Kapag nasanay ang puso sa ganitong ugali, nawawala ang tunay na malasakit at kabutihan. Isang mapanganib na direksyon ang nabubuo na maaaring maglayo sa tao sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa Matthew 7 verse 1, "Judge not that you be not judged." Ipinapahayag ng talatang ito na ang paghusga sa kapwa ay may kapalit na parehong pagtingin na babalik sa gumagawa nito. Hindi nais ng Diyos na ang isang tao ay maging mapanuri sa pagkakamali ng iba habang nakakalimot sa sariling kakulangan. Ang kanyang salita ay nagtuturo ng pag-unawa, habag at pagpapatawad sa halip na paghatol. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw ang tamang landas na dapat tahakin ng isang mananampalataya. Pagpapakumbaba ang susi upang maiwasan ang pagtingin sa sarili bilang mas mataas kaysa sa kapwa. Ang pagkilala na ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban sa buhay ay nagbubukas ng puso sa mas malalim na pag-unawa. Nagiging mas mahinahon ang pananalita kapag ang damdamin ay puno ng habag at malasakit. Mas nagiging magaan ang samahan kapag ang kapatawaran ang pinipiling manaig kaysa paghusga. Sa ganitong kalagayan, nagiging mas kaaya-aya ang pakikitungo sa kapwa at mas nalalapit ang relasyon sa Diyos. Pagbabago ng ugaling ito ay nagsisimula sa tahimik na pagninilay sa sariling pagkatao sa harap ng Panginoon. Ang paghingi ng kapatawaran at lakas mula sa Diyos ay mahalagang hakbang upang mapalitan ang maling pananaw. Ang bawat araw ay nagbibigay ng pagkakataon upang piliin ang pag-unawa kaysa sa paghusga. Habang pinipili ang kabutihan, unti-unting nagiging mas malinis ang puso at mas payapa ang isipan. Isang bagong pagtingin sa kapwa ang mabubuo na naayon sa aral ng Biblia at sa kalooban ng Diyos. Ikatlong ugali, pagiging mapagkimkim ng galit. Ang galit na itinatago sa puso ay parang apoy na unti-unting tumutupok sa kapayapaan ng kalooban at isipan. Kapag hinahayaan na manatili ang sama ng loob, lumalalim ang sugat na mahirap paghilumin sa paglipas ng panahon. Nagiging mabigat ang pakiramdam sa bawat araw dahil sa daladalang emosyon na hindi na ilalabas ng maayos. Ang ganitong kalagayan ay naglalayo sa isang tao sa presensya ng Diyos na pinagmumulan ng tunay na kapanatagan. Unti-unting nawawala ang saya sa buhay habang pinipili ang manatili sa galit kaysa sa kapatawaran. Sa pakikitungo sa kapwa, ang kinikimkim na damdamin ay nagiging sanhi ng malamig na relasyon at hindi pagkakaunawaan. Isang maliit na pagkakamali ang nagiging malaking isyu
Dahil sa naipong emosyon na hindi naayos sa tamang paraan, nagiging sarado ang puso sa pakikipag-ayos dahil sa matinding pride at sakit na nararamdaman. Ang ganitong ugali ay humahadlang sa pagkakaroon ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalan. Habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang distansya sa pagitan ng bawat isa. Sinasabi sa Ephesians 4 verse 31, "Let all bitterness and wrath and anger be put away from you, with all malice." Ipinapahayag ng talatang ito na ang galit at puot ay dapat alisin upang magkaroon ng malinis na puso sa harap ng Diyos. Hindi nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay manatili sa ganitong kalagayan na puno ng negatibong damdamin. Ang kanyang salita ay nagtuturo ng kapatawaran at pagbitaw sa anumang sama ng loob. Sa ganitong paraan nagiging posible ang tunay na kapayapaan na hinahanap ng bawat puso. Kapatawaran ng susi upang makalaya mula sa tanikala ng galit na matagal ng kinikimkim sa kalooban. Ang pagpapalaya sa iba mula sa pagkakamali ay nagbibigay din ng kalayaan sa sarili mula sa bigat ng emosyon. Nagiging magaan ang pakiramdam kapag pinipili ang magpatawad kaysa manatili sa sakit ng nakaraan. Ang pusong marunong magpalaya ay mas nagiging bukas sa pag-ibig at kabutihan. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging malapit ang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Pagbabago ng ganitong ugali ay nangangailangan ng tapang upang harapin ang sakit at piliin ang tama. Panalangin ang makakatulong upang humingi ng lakas at gabay mula sa Diyos sa bawat hakbang ng pagpapatawad. Ang bawat araw ay pagkakataon upang unti-unting bitawan ang galit at yakapin ang kapayapaan. Habang pinipili ang magpatawad, unti-unting gumagaan ang kalooban at nawawala ang bigat na matagal ng dala. Isang panibagong simula ang naghihintay sa pusong handang magbago at sundin ang kalooban ng Diyos. Ikaapat na ugali, pagiging mapanlinlang. Ang panlilinlang ay nagsisimula sa maliliit na kasinungalingan na kalaunan ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag nasanay ang dila sa hindi pagsasabi ng totoo, unti-unting nawawala ang integridad ng isang tao sa paningin ng Diyos. Nagiging mahirap ang magtiwala ang ibang tao dahil sa paulit-ulit na paglabag sa katotohanan. Ang ganitong asal ay sumisira hindi lamang sa relasyon sa kapwa, kundi pati sa sariling konsensya. Unti-unting nawawala ang kapayapaan habang ang kasinungalingan ay patuloy na tinatakpan ang katotohanan. Sa iba't ibang sitwasyon, ang panlilinlang ay maaring magmukhang madali at pansamantalang solusyon sa problema. Ngunit bawat kasinungalingan ay nagdadagdag ng bigat sa kalooban na mahirap dalhin sa mahabang panahon. Nagiging komplikado ang buhay dahil kailangang panindigan ang mga bagay na hindi naman totoo. Ang ganitong gawi ay naglalayo sa liwanag na nais ibigay ng Diyos sa bawat tao. Sa halip na maging malaya, nagiging bihag ang isang tao sa sariling mga salita. Sinasabi sa Proverbs 12 verse 22, "Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight." Ipinapahayag ng talatang ito na ang kasinungalingan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos at taliwas sa kanyang kalooban. Ang katotohanan ang siyang nagbibigay karangalan sa isang tao sa harap ng Panginoon. Kapag pinipili ang maging tapat, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay at mas nagiging payapa ang kalooban. Ang salita ng Diyos ay patuloy na gumagabay upang iwasan ang landas ng panlilinlang. Katapatan ang pundasyon ng isang buhay na may integridad at tunay na pananampalataya. Ang pagsasabi ng totoo kahit mahirap ay nagpapakita ng lakas ng loob at paggalang sa Diyos. Mas nagiging matatag ang relasyon sa kapwa kapag may tiwala at katapatan sa isa't isa. Ang pusong tapat ay hindi natatakot sapagkat walang tinatagong kasinungalingan. Sa ganitong paraan, nagiging kaaya-aya ang pamumuhay sa harap ng Panginoon. Pagbabago ng ganitong ugali ay nagsisimula sa pag-amin ng katotohanan at pagnanais na itama ang mali. Panalangin ang makakatulong upang humingi ng lakas na piliin ang tama sa bawat pagkakataon. Ang bawat araw ay nagbibigay ng pagkakataon upang maging mas tapat sa salita at gawa. Habang pinipili ang katotohanan, unti-unting nawawala ang takot at bigat sa kalooban. Isang panibagong buhay ang naghihintay sa sino mang handang talikuran ang panlilinlang at yakapin ang katapatan. Ikalimang ugali, pagiging makasarili. Ang pagiging makasarili ay nagsisimula sa paglalagay ng sariling kagustuhan
higit sa pangangailangan ng iba sa bawat sitwasyon. Kapag ang isip ay laging umiikot sa sariling kapakanan, nawawala ang tunay na diwa ng pagmamahal na itinuturo ng Diyos. Nagiging limitado ang kakayahang umunawa dahil hindi nabibigyang pansin ang nararamdaman ng kapwa. Ang ganitong asal ay nagdudulot ng distansya sa relasyon at nagpapahina sa pagkakaisa. Unti-unting nawawala ang kagalakan dahil sa kakulangan ng malasakit sa paligid. Sa araw-araw na pamumuhay, makikita ang pagiging makasarili sa maliliit na desisyon na inuuna ang sariling kaginhawaan. Nagiging mahirap magbahagi ng oras, tulong o pagmamahal dahil nakatuon ang pansin sa sariling interes. Ang pakikipagkapwa ay nagiging mababaw dahil walang tunay na pagbibigay ng sarili para sa iba. Ang ganitong gawi ay hindi umaayon sa layunin ng Diyos na magtulungan at magmahala ng bawat isa. Habang tumatagal, lalong lumalayo ang puso sa tunay na kahulugan ng kabutihan. Sinasabi sa Philippians 2 verse 4, "Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others." Ipinapakita ng talatang ito na mahalaga ang pagtingin sa kapakanan ng iba bilang bahagi ng makadiyos na pamumuhay. Hindi lamang sarili ang dapat iniisip, kundi pati ang kalagayan ng kapwa sa bawat pagkakataon. Ang ganitong pananaw ay nagbubukas ng puso sa mas malalim na pagmamahal at pag-unawa. Sa pagsunod sa aral na ito, nagiging mas makabuluhan ang pakikitungo sa ibang tao. Pagiging mapagbigay ang kabaligtaran ng pagiging makasarili na nagbibigay saya sa puso ng tumutulong. Ang pagbibigay ng oras, lakas at malasakit ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Nagiging mas magaan ang samahan kapag ang bawat isa ay handang magbahagi para sa ikabubuti ng lahat. Ang pusong bukas sa pagtulong ay mas nagiging malapit sa presensya ng Panginoon. Sa ganitong kalagayan, nararanasan ang kagalakan na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay. Pagbabago ng ugaling ito ay nagsisimula sa maliit na hakbang ng pagbibigay at pag-unawa sa kapwa. Panalangin ang gabay upang matutong magmalasakit at magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang bawat araw ay pagkakataon upang piliin ang kabutihan at unahin ang kapakanan ng iba. Habang ginagawa ang mga bagay na ito, unti-unting nagbabago ang puso tungo sa pagiging mas mapagbigay. Isang bagong pananaw sa buhay ang mabubuo na naaayon sa kalooban ng Diyos at sa aral ng Biblia. Ika-6 na ugali, pagiging tamad sa pananampalataya. Ang kawalan ng sigla sa espiritual na gawain ay dahan-dahang nagpapahina sa ugnayan sa Diyos na dapat ay pinapangalagaan araw-araw. Kapag napapabayaan ang panalangin at pagbabasa ng Biblia, unti-unting nawawala ang direksyon na nagbibigay liwanag sa buhay. Nagiging madali ang maimpluwensyahan ng maling gawain dahil kulang sa lakas na nagmumula sa salita ng Diyos. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng kahinaan sa pananampalataya na mahirap mapansin sa simula. Unti-unting nawawala ang alab ng debosyon habang nasasanay sa pagiging kampante sa espiritual na aspeto. Sa pang-araw-araw na gawain, madalas na nauuna ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Nagiging abala sa maraming responsibilidad, ngunit nakakalimot maglaan ng oras para sa Diyos. Ang puso ay nagiging malamig dahil sa kakulangan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang ganitong ugali ay nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago ang pananampalataya. Habang tumatagal, mas lalong nahihirapan bumalik sa dating sigla ng Espiritu. Sinasabi sa Revelation 3 verse 16, "So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth." Ipinapahayag ng talatang ito ang hindi kalugod-lugod na kalagayan ng pagiging malamig o walang gana sa pananampalataya. Nais ng Diyos ang pusong may apoy at dedikasyon sa paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Ang pagiging kampante ay naglalayo sa tao sa tunay na layunin ng kanyang espiritual na buhay. Isang malinaw na paalala ang ibinibigay upang muling buhayin ang sigla sa pananampalataya. Pagiging masigasig ang susi upang mapanatili ang matibay na relasyon sa Diyos sa bawat araw. Ang paglalaan ng oras para sa panalangin at pag-aaral ng Biblia ay nagpapalakas ng espiritu. Nagiging mas handa ang puso sa pagharap sa mga pagsubok kapag may matibay na pundasyon ng pananampalataya. Ang debosyon ay hindi lamang obligasyon, kundi isang pagkakataon upang makalapit sa Panginoon. Sa ganitong paraan, mas nararamdaman ang Kanyang presensya sa bawat aspeto ng buhay.
Pagbabago ng ganitong ugali ay nagsisimula sa simpleng desisyon na unahin ang Diyos sa bawat araw. Panalangin ang nagbibigay lakas upang manatiling tapat at masigasig sa kabila ng mga abala. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa Kanya ay may malaking epekto sa paglago ng pananampalataya. Habang pinipili ang pagiging aktibo sa espiritual na buhay, unti-unting bumabalik ang sigla ng puso, isang panibagong alab ang mararanasan ng sino mang handang baguhin ang pagiging tamad sa pananampalataya at sundin ang kalooban ng Diyos. Ikapitong ugali, pagiging mahilig sa tsismis. Ang dila na nasanay sa pagkalat ng usap-usapan ay nagiging kasangkapan sa paglikha ng hindi pagkakaunawaan at sakit ng damdamin. Kapag ang isang tao ay nahuhumaling sa kwento ng iba, nawawala ang pokus sa sariling paglago at pagbabago. Ang ganitong gawain ay tila walang bigat sa simula, ngunit may malalim na epekto sa relasyon ng bawat isa. Unti-unting nasisira ang tiwala dahil sa mga salitang ipinapasa na walang kasiguraduhan kung totoo o hindi. Ang puso ay nadudumihan habang patuloy na nakikisali sa ganitong uri ng usapan. Sa pang-araw-araw na pakikisalamuha, madaling mahila ang sarili sa usapan na puno ng detalye tungkol sa buhay ng iba. Nagiging aliw ang pakikinig at pagbabahagi ng kwento na hindi naman nakakatulong sa kapwa. Ang oras na dapat inilaan sa mabuting gawain ay naubos sa mga usapan na walang kabuluhan. Ang ganitong ugali ay nagdudulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa komunidad. Habang tumatagal, mas lalong nagiging normal ang ganitong asal na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa Proverbs 16 verse 28, "A perverse man sows strife, and a whisperer separates the best of friends." Ipinapakita ng talatang ito na ang tsismis ay nagdudulot ng hidwaan at kayang sirain, kahit ang matibay na pagkakaibigan. Ang isang bulong na walang katotohanan ay may kakayahang magdulot ng malaking problema sa relasyon ng iba. Hindi nais ng Diyos na ang salita ng tao ay maging dahilan ng pagkasira ng samahan. Ang kanyang aral ay nagtuturo ng pag-iingat sa pananalita at paggamit nito sa kabutihan. Pagiging maingat sa salita ang mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng tsismis sa kapaligiran. Ang pagpili na manahimik sa halip na makisali sa usapan ay nagpapakita ng disiplina at respeto sa kapwa. Mas nagiging maayos ang samahan kapag ang usapan ay nakatuon sa kabutihan at hindi sa pagkukulang ng iba. Ang pusong may malasakit ay hindi magpapasa ng kwento na maaaring makasakit ng damdamin ng kapwa. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang isang tao ng kapayapaan sa kanyang paligid. Pagbabago ng ugaling ito ay nagsisimula sa pagkontrol sa sariling pananalita sa bawat sitwasyon. Panalangin ang gabay upang maging maingat sa bawat salitang lalabas sa bibig. Ang bawat araw ay pagkakataon upang gamitin ang dila sa pagpapalakas ng loob ng iba at hindi sa paninira. Habang pinipili ang katahimikan at kabutihan, unti-unting nawawala ang hilig sa tsismis. Isang mas malinis na pakikitungo sa kapwa ang mabubuo na naayon sa aral ng Biblia at sa kalooban ng Diyos. Ikawalong ugali, kawalan ng pagpapatawad. Ang pusong hindi marunong magpatawad ay nabibigatan sa bawat araw dahil sa dalang sakit at sama ng loob mula sa nakaraan. Habang pinipiling hawakan ng galit, lalong tumitindi ang sugat na dapat sana ay naghihilom na sa paglipas ng panahon. Nagiging mahirap ang makaranas ng tunay na kapayapaan dahil sa emosyon na patuloy na bumabagabag sa isipan. Ang ganitong kalagayan ay naglalayo sa isang tao sa kalooban ng Diyos na puno ng awa at habag. Unti-unting nawawala ang kagalakan habang pinipiling manatili sa sakit kaysa sa pagpapalaya. Sa pakikitungo sa kapwa, ang kakulangan sa pagpapatawad ay nagiging hadlang sa pagkakaroon ng maayos na relasyon. Ang dating samahan ay napapalitan ng distansya at hindi pagkakaintindihan dahil sa hindi paglimot sa pagkakamali. Nagiging mahirap ang makipag-ayos dahil sa pride at matinding emosyon na bumabalot sa puso. Ang ganitong ugali ay nagdudulot ng lungkot na hindi madaling maalis sa kalooban. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang pagitan sa isa't isa. Sinasabi sa Matthew 6 verse 14, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Ang pusong marunong magpatawad
ay mas nagiging bukas sa biyaya at awa ng Panginoon. Hindi lamang ito para sa kapwa, kundi para rin sa sariling kapayapaan at kalayaan. Ang aral na ito ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagbitaw sa sakit ng nakaraan. Pagpapatawad ang susi upang makalaya mula sa bigat na matagal nang dinadala sa kalooban. Ang pagpapalaya sa nagkamali ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nangyari, kundi pagpili na hindi na magpaalipin sa sakit. Nagiging magaan ang pakiramdam kapag pinipili ang pag-unawa kaysa sa patuloy na pag-alala sa pagkukulang ng iba. Ang pusong marunong magpatawad ay mas nagiging handa sa pagtanggap ng pagmamahal at kapayapaan. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging malapit ang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Pagbabago ng ugaling ito ay nagsisimula sa paghingi ng tulong sa Diyos upang mapalambot ang puso. Panalangin ang nagbibigay lakas upang harapin ang sakit at piliin ang magpatawad sa kabila ng hirap. Ang bawat araw ay pagkakataon upang unti-unting bitawan ang galit at yakapin ang kapayapaan. Habang pinipili ang kapatawaran, unti-unting nawawala ang bigat at napapalitan ng kaginhawaan. Isang panibagong simula ang naghihintay sa sinumang handang magpatawad at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang bawat aral na naibahagi ay nagsisilbing liwanag na maaaring gumabay sa landas ng bawat pusong naghahangad ng tunay na pagbabago. Hindi madali ang pagharap sa sariling kahinaan, ngunit naroon ang biyaya ng Diyos na nagbibigay lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali. Ang bawat hakbang palayo sa maling ugali ay isang hakbang papalapit sa mas makadiyos na pamumuhay na puno ng kapayapaan at pag-asa. Habang pinipiling sundin ang kanyang kalooban, unti-unting nararanasan ang tunay na kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo kahit kailan. Ang buhay na nakaayon sa aral ng Biblia ay nagiging patunay ng kanyang kabutihan at walang hanggang pagmamahal sa bawat araw ng paglalakbay. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa bawat umaga na binubuksan ang mga mata, naroon ang panibagong pagkakataon upang piliin ang tama at iwanan ang mga gawi na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pusong nagpapakumbaba at humihingi ng gabay ay hindi niya pinapabayaan, bagkus ay kanyang pinapalakas at pinatatatag sa bawat hamon ng buhay. Ang mga aral na nagmumula sa Biblia ay hindi lamang para pakinggan, kundi para isabuhay sa bawat kilos, salita at desisyon. Habang lumalalim ang relasyon sa Diyos, mas nagiging malinaw ang direksyon na dapat tahakin tungo sa mas makabuluhang buhay. Ang pananampalataya na pinagyayaman araw-araw ay nagiging sandigan sa gitna ng anumang pagsubok na maaring dumating. Ang bawat pagsubok na nararanasan ay may layunin na magpatibay ng loob at maglapit sa presensya ng Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Sa gitna ng kahinaan, naroon ang kanyang lakas na nagbibigay pag-asa at panibagong sigla upang magpatuloy sa tama. Ang pusong nagtitiwala sa kanya ay hindi matitinag sapagkat alam nito na ang Diyos ang may hawak ng bawat sandali ng buhay. Habang patuloy na pinipili ang kabutihan, unti-unting nababago ang pagkatao ayon sa kanyang kalooban. Isang buhay na puno ng liwanag at kapayapaan ang naghihintay sa sinumang patuloy na lalakad kasama ang Diyos.